Nakarinig ka na ba ng isang sanggol na napakalaki? Na halos tumigil ang buong mundo para tumingin. Ngunit halos walang nagtanong kung ano ang magiging buhay niya. Pagkatapos tumigil. Ang mga kamera. Noong 1955 sa Italia, isang kapanganakan ang lumikha ng kasaysayan. Ngunit ang walang nagsabi ay ang sumunod. Hindi lamang ito kwento ng isang pambihirang sanggol. Ito ay kwento ng isang ina, isang simpleng pamilya at isang batang lalaki na kinailangang matuto mula sa kanyang unang hininga na ang pag-ibig ay maaaring maging mas mabigat kaysa sa sinuman. Ang taglamig ng taong iyon ay tila mas malamig kaysa karaniwan sa isang maliit na bayan sa Italia na napapalibutan ng mga simpleng bukid at mga bahay na bato. Ang makikipot na kalye ay may amoy ng sariwang tinapay at nasusunog na kahoy. Sa loob ng isang simpleng bahay, si Carmelina Fidel ay nahihirapang huminga. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kumot habang ang orasan ay tumatakbo. Sa mga oras na tila walang katapusan. Siya ay hindi mayaman o sikat. Siya ay isa lamang ina na malapit ng manganak ng kanyang unang anak. Ang kanyang puso ay napunit sa pagitan ng takot at pag-asa. Ang pagbubuntis ni Carmelina ay iba na sa anumang nakasanayan ng mga doktor. Sa rehiyon, mabilis na lumaki ang kanyang tiyan. Nagbulungan ang mga kapitbahay. May nagsabing hindi ito normal. May nagsabing isa itong tanda ng pagpapala. Tahimik na nagdarasal si Carmelina gabi-gabi, hinihiling na maging malusog ang kanyang sanggol. Para sa kanya, hindi mahalaga ang laki. Ang mahalaga ay ang marinig ang iyak. Nang magsimula ang panganganak, walang nakaisip kung ano ang mangyayari. Sinubukan ng lokal na doktor na sanay sa mahirap na panganganak. Sa panahon ng limitadong mapagkukunan na manatiling kalmado. Ngunit habang tumatagal ang panganganak, nagtagpo ang kanilang mga mata. May kakaiba. Ibang-iba. Nang sa wakas ay ipanganak ang sanggol. Tunay na tumahimik ang silid. Nang ilang segundo. Hindi ito isang nakamamatay na katahimikan. Kundi isa ng pagkamangha. Napakalaki ng batang lalaki, napakalaki na tila imposibleng kakapanganak pa lang niya. Kinumpirma ng timbangan ang hindi kayang paniwalaan ng sinuman. Mahigit 10 kilo. 10 kilo. At 200 gramo. Isang bigat na may tuturing na nasa rekord ng mundo. Ngunit sa sandaling iyon, ay isa lamang tanong sa isip ng lahat. Mabubuhay kaya siya? Ang pag-iyak ay lumakas. Isang malakas at matatag na pag-iyak na umalinggaw bilang sagot sa lahat ng pagdududa. Siya ay buhay, malusog at malakas. Si Carmelina ay umiyak na hindi pa siya umiiyak noon. Mga luhang may halong ginhawa, pagmamahal at matinding takot sa hinaharap dahil sa sakedap na. Yon, alam niyang hindi na kailanman magiging isa na lamang ang kanyang anak. Mabilis na kumalat ang balita. Sa loob ng ilang araw, dumating ang mga doktor mula sa ibang mga lungsod. Nagsimulang dumating ang mga mamamahayag. Kinuhanan ng mga litrato. Ang sanggol ay naging pangunahing balita. Hindi pinag-usapan ng mga tao ang kanyang pangalan. Pinag-usapan nila ang kanyang timbang. Ang pinakamabigat na sanggol sa mundo, sabi nila. Ang ilan ay namangha. Ang iba ay hindi makapaniwala. Iilan lamang ang nagtaka kung ano ang pakiramdam na lumaki na may dalang etiketa bago pa man matutong maglakad. Hirap na hirap si Carmelina sa kanyang anak. Hindi lamang dahil sa kanyang pisikal na timbang, kundi dahil din sa bigat ng mga titig ng iba. Ang bawat pagbisita ay sinamahan ng mga komento, hindi hinihinging payo at nakakatakot na mga hula. Sinabi nila na hindi siya mabubuhay ng matagal. Sinabi nila na magkakaroon siya ng mga problema. Sinabi nila
na ang kanyang katawan ay isang pagkakamali ng kalikasan. Tahimik na pinakinggan ito ni Carmelina. Sa gabi, niyayakap niya ang kanyang anak. At binubulong ang mga pangako na tanging isang ina lamang ang may kakayahang gawin. Nangako siyang poprotektahan ito mula sa mundo kahit hindi alam kung paano. Ang bata ay mabilis na lumaki, mas mabilis kaysa sa kaya ng kanyang mga damit, mas mabilis kaysa sa inaasahan ng sinuman. Ngunit kasabay ng paglaki ay dumating ang isang bagay na hindi nakikita at malupit. Paghatol. Kahit nasanggol pa lamang, itinuturo na siya sa mga lansangan. Nagtawanan ang mga matatanda na nakatitig ng may labis na kuryosidad. Ilan lamang ang nakakita ng isang sanggol. Karamihan ay nakakita ng isang palabas sa loob ng bahay. Gayunpaman, iba ito. Walang mga ulo ng balita. Mayroon lamang isang anak na lalaki na mahilig matulog sa kandungan nito na huminahon sa boses ng kanyang ina at nakahawak ng mahigpit sa daliri ni Carmelina na parang natatakot na maiwan. Ang ama, isang simple at masipag na lalaki, ay tahimik na pinagmamasdan ang lahat. Mahal niya ang kanyang anak, ngunit natatakot para sa hinaharap. Alam niya na ang mundo ay hindi mabait sa mga iba. Nagsimulang lumipas ang mga taon. Ang sanggol ay naging isang bata at ang bata ay nagsimulang maunawaan na mayroong isang bagay sa kanya na nakakakuha ng atensyon. Napansin niya ang mga nagtatagal na titig, ang mga baluktot na ngiti, ang mga pigil na tawa. Sa paaralan, ang mga unang araw ang pinakamahirap. Ang maliliit na upuan, ang mga malupit na komento, ang mga palayaw na mas masakit kaysa sa anumang pagkahulog. Uwi siya ng tahimik, dala ang mga tanong na hindi pa niya alam kung paano bubuin. May nakita si Carmelina sa mga mata ng kanyang anak na sumira sa kanyang puso. Ang likas na kagalakan ng isang bata ay napapalitan ng napapanahong kalungkutan. Sinubukan niyang pasayahin ito gamit ang mga kwento, simpleng pagkain gawa sa pagmamahal, at mga yakap na masyadong mahaba. Ngunit may mga sakit na hindi niya maalis. Mga sakit na nagmumula sa labas. Sa gabi, habang natutulog ang kanyang anak, tahimik na umiiyak si Carmelina. Tinanong niya ang Diyos kung bakit kailangang dalhin ng kanyang anak ang ganitong pagbabago. Pagkatapos ay pinagsisihan niya ito. Dahil sa kabila ng lahat, ito ay buhay, malakas doon. At marahil ang pagkakaibang iyon ay may layunin. Hindi pa niya nakikita. Hindi tumigil ang oras. Ang katanyagan ng ang pambihirang kapanganakang iyon ay naglaho. Sa malayo, ngunit ang mga kahihinatnan ay nananatili. Lumaki ang batang lalaki na nararamdaman ang pangangailangang patunayan ang kanyang halaga sa lahat ng oras. Hindi lamang para sa kung sino siya, kundi para sa kung paano siya mukha. At nang hindi namamalayan, nagsimula siyang maniwala na kailangan niyang maging mas mabait, mas tahimik, mas masunurin. Na para bang maaari nitong mapunan ang katawang kanyang dinala. Ito lamang ang unang bahagi ng kwento. Dahil ang tunay na bigat na kanyang dinala ay hindi ang lumilitaw sa timbangan, kundi ang naipon sa kanyang puso sa paglipas ng mga taon. At ang susunod na nangyari ay magbabago hindi lamang sa kanyang buhay, kundi sa kapalaran ng buong pamilyang iyon. Dumating ang pagbibinata na parang isang tahimik na ipo-ipo. Hindi ito nagbabala. Hindi ito humingi ng pahintulot. At hindi ito nagpakita ng awa. Ang batang lalaki na ipinanganak na isang higante ay nahaharap na ngayon sa isang mas malaki at mas malupit na mundo. Ang kanyang katawan ay patuloy na nakakakuha ng atensyon, ngunit sa loob niya nangyayari ang pinakamalalim na mga pagbabago. Bawat salamin ay tila isang kaaway. Bawat kalye, isang di nakikitang larangan ng digmaan. Sa paaralan, maaga siyang natutong umupo sa
Likod ng silid-aralan hindi dahil sa pagkamahiyain kundi dahil sa pag-iwas sa hagdan, sa pag-iwas sa mahinang tawanan, sa pag-iwas sa mga tanong na laging may parehong tono ng pagkausyoso na nagbabalak kayo bilang pag-aalala. Sinubukan ng mga guro na maging mabait, ngunit kadalasan ay napakabait nila na para bang siya ay marupok. Hindi. Siya nakaramdam ng pagkarupok. Pakiramdam niya ay pagod. Lumaki ang kanyang mga kaklase. Nagbago ang kanilang mga boses. Nangangarap sila ng malaki. Nangangarap din siya. Ngunit natutunan niyang ikubli ang kanyang mga pangarap sa kanyang sarili. Mahilig siyang gumuhit. Gumugol siya ng maraming oras sa pag-sketch ng mga simpleng eksena mula sa buhay. Isang ina na nakahawak sa kamay ng kanyang anak. Isang bukas na bukid. Isang batang lalaki na tumatakbo ng hindi napapansin. Papel. Ang tanging lugar kung saan siya nakakaramdam ng gaan. Sa bahay, mabilis na tumanda si Carmelina. Muling lumitaw ang mga kulubot. Ang bigat ng pag-aalala araw-araw tungkol sa kinabukasan ng kanyang anak ay nagdulot ng epekto. Nagtrabaho siya ng higit sa kaya ng kanyang katawan. Ginawa niya ito nang walang reklamo. Napansin ito ng kanyang anak. At ang persepsyong ito ay nauwi sa pagkakasala. Naramdaman niya na mayroong isang hindi nakikitang pasanin. Nadala ng kanyang ina dahil sa kanya. Isang gabi habang kumakain, nag-ipon siya ng lakas ng loob na magtanong ng isang bagay na nabara sa kanyang lalamunan sa loob ng maraming taon. Tinanong niya kung ang mga bagay ay magiging iba kung ipinanganak siyang tulad ng ibang mga bata. Natigil ang kutsara ni Carmelina sa ere. Napuno ng katahimikan ang mesa. Yumuko ang ama. Huminga ng malalim. Si Carmelina pinigilan ang mga luha at nagsabi ng isang bagay na mananatili sa kanyang alaala magpakailanman. Sinabi niya na isinilang siya ng eksakto kung kailan siya kailangang ipanganak. Sinabi niya na ang mundo ay hindi pa natututong mahalin ang kakaiba. Ngunit hindi laging nakakapagpagaling ng mga bukas na sugat ang mga salita. Sinubukan niyang magbago. Sinubukan niyang kumain ng mas kaunti. Sinubukan mong magtago pa. Sinubukan mong maging hindi nakikita. Ngunit habang sinusubukan niyang mawala, lalo niyang nararamdaman na nawawala siya sa kanyang sarili. Hindi lumiit ang kanyang katawan. Ngunit lumiit ang kanyang kaluluwa. Nang siya ay magnegatibo 18 taong gulang, naharap ng pamilya ang isa sa pinakamahirap na panahon. Nagkasakit ang kanyang ama. Naging kapos ang pera. Ang bahay na laging naging kanlungan ay nagsimulang makaramdam ng kaguluhan. Ang binata ngayon ay kinailangang magtrabaho. Nang maaga, nakakuha siya ng trabaho sa isang bodega. Nagdadala siya ng mabibigat na kahon, ngunit walang kasing bigat ng hagdan ng mga customer na nakamasid sa kanya na para bang isa siyang buhay na kuryosidad. Gayunpaman, hindi siya kailanman nagreklamo. Tumulong siya sa mga gawain sa bahay. Dinala niya ang pera kay Carmelina ng may tahimik na pagmamalaki. Sa kaibuturan, naniniwala siya na kung siya ay sapat na kapaki-pakinabang, marahil ay mabibigyan niya ng katwiran ang kanyang pag-iral. Marahil ay mapapagaan niya ang paghihirap ng kanyang ina. Marahil ay makakahanap siya ng ilang uri ng kapayapaan. Sa panahong ito, nangyari ang isang hindi inaasahang bagay. Isang araw habang pauwi, natagpuan niya ang isang batang umiiyak na nakaupo sa bangketa. Isang maliit na batang lalaki, takot at nawawala. Nang walang pag-isip, lumapit siya. Noong una, tiningnan siya ng bata ng may takot. Ngunit di nagtagal ay napalitan ng ginhawa ang takot na yon. Naupo ang binata sa lupa, mahinahong nagsalita, at naghintay kasama niya hanggang sa lumitaw na desperado ang ina.
Nang makita, naligtas ang kanyang anak, umiyak siya at nagpasalamat. Ang simpleng sandaling iyon ay nagpabago ng isang bagay sa loob niya. Sa unang pagkakataon, may nakakita sa kanya na hindi lamang isang ibang katawan. Nakita nila siya bilang isang ligtas na kanlungan, bilang isang taong mapagkakatiwalaan. Ang pakiramdam na iyon ay nanatili ng ilang araw. Marahil hindi siya nagkamali. Marahil ang kanyang presensya ay may mas malaking kahulugan. Sa paglipas ng panahon, sinimulan niyang tulungan ang mga bata sa kapitbahayan. Tumulong siya sa mga gawain sa paaralan. Nagkwento siya. Dumikit siya kasama nila. Hindi humatol ang mga bata. Nararamdaman lang nila at nadama nila na mayroong isang taong nakakaintindi sa kanila. Ito ang nagbigay sa kanya ng layunin na hindi pa niya naramdaman noon. Ngunit ang buhay ay hindi nagpapahintulot sa sinuman na lumakad ng walang mga hamon. Nagsimulang magkasakit si Carmelina. Ang parehong puso na palaging malakas ay nagsimulang mabigo. Napansin ng anak niya ang pagod sa mga mata nito. Bumalik ang takot ng may lakas. Ngayon, higit kailanman, natatakot siyang mag-isa sa mundo. Natatakot siyang mawala ang boses na palaging naniniwala sa kanya kahit walang ibang naniniwala. Sa katahimikan ng madaling araw, tinawag ni Carmelina ang anak niya sa tabi ng kanyang kama. Hinawakan niya ang kamay nito ng may hirap. Tinignan niya ng malalim ang mga mata nito at sinabi sa kanya na ang kanyang pagmamahal ay laging naroon kahit nawala na siya. Tinanong niya ito. Hindi ako dapat magtago sa mundo. Hiniling niya sa kanya na mabuhay, na maging mabait sa kanyang sarili, na huwag magdala ng pagkakasala sa pag-iral. Ang mga salitang iyon ay parang isang yakap na kanyang pahahalagahan magpakailanman. Dahil sa sandaling iyon, naunawaan niya na ang sakit ay hindi lamang nagmumula sa panlabas na paghatol, kundi mula sa paraan ng kanyang natutunang makita ang kanyang sarili. At marahil may oras pa para baguhin yon. Ngunit mayroon pa ring mahihirap na pagsubok ang kapalaran. At isang pagpipilian na susubok sa lahat. Nang natutunan niya tungkol sa pag-ibig, pagkawala at pagkakabilang, ang sakit ni Carmelina ay mas mabilis na lumala kaysa sa inaakala ni Numan. Ang naging lalaki niya noon malakas sa labas at sensitibo sa loob, ngayon ay parang maliit muli. Ang bawat isa sa kanyang mga paghina ay tila isang tahimik na paalam. Ginugol niya ang mga gabing gising sa tabi ng kanyang kama, hawak ang parehong kamay na yumukat sa kanya noong unang araw ng kanyang buhay. Ang kamay na hindi bumibitaw kahit na tila gusto na siyang itulak palayo ng buong mundo. Ang ospital ay naging bahagi ng nakagawian. Malamig na mga pasilyo. Ang matapang na amoy ng gamot. Nagmamadaling sulyap. Ayan. Walang nakakaalam ng kwento ng lalaki. Walang nakakaalam na isa siyang sanggol na nakapasok sa mga talaan ng mundo. Ayan. Isa lamang siyang batang takot na mawalan ng kanyang ina. At marahil sa unang pagkakataon, naramdaman niyang katulad siya ng iba. Noong araw na umalis si Carmelina, ang katahimikan ay nakabibingi. Walang mga sigaw, walang agarang kawalan ng pag-asa, kundi isang kawalan na unti-unting kumakalat. Nakatayo siya roon nang hindi gumagalaw. Nakatingin sa mapayapang mukha ng babaeng ibinigay sa kanya ang lahat kahit halos wala na siyang sarili. Nakonsensya siya sa paghina ng hindi na humihina ang babae. Nakaramdam siya ng galit sa mundo. Nakaramdam siya ng takot sa hinaharap. Pakiramdam niya ay nag-isa siya na hindi pa dati. Simple lang ang libing. Dumating ang mga tao mula sa kapitbahayan. Niyakap siya ng ilan. Ang iba ay nanood lamang mula sa malayo. Napagtanto niya na kahit sa sandaling iyon ng matinding sakit, nakikita pa rin siyang iba, ngunit may nagbago.
Hindi na niya naramdaman ang pangangailangang magtago. Ang sakit ay napakatindi para magkasya sa anumang panlabas na paghatol. Pagkatapos ng pagkawala, ang mga araw ay naging mahaba at walang laman. Ang bahay ay tila napakalaki. Ang mga dingding ay may mga tinig. Nawala na. Patuloy niyang tinutulungan ang mga batang kapitbahayan. Ngunit, ngayon ay ginawa niya rin ito upang mabuhay. Sa emosyonal na aspeto, ang ngiti ng bawat bata ay isang maliit na liwanag sa dilim. Kasama ng mga batang ito niya sinimulang ikwento ang kanyang sariling kwento ng walang mga detalye, walang mga numero, walang mga headline. Nagsalita siya tungkol sa pagiging kakaiba. Nagsalita siya tungkol sa sakit. Nagsalita siya tungkol sa pag-ibig. At habang nagsasalita siya, may isang bagay sa loob niya na nagsimulang gumaling. Napagtanto niya na ang kanyang kwento ay hindi kailangang maging isang pasanin. Maaari itong maging isang tulay. Pagkalipas ng mga taon, may isang taong naghanap sa kanya. Isang mananaliksik na interesado sa mga kwento ng tao sa likod ng mga lumang talaan. Gusto niyang marinig ang tungkol sa sanggol mula 1955. Gusto niyang maunawaan kung paano nagsimula ang buhay na yon. Sa unang pagkakataon, mayroon siyang pagpipilian. Maaari siyang tumanggi. Maaari siyang magtago. Muli. Ngunit naalala niya ang mga salita ni Carmelina. Huwag magtago sa mundo. Pumayag siyang isalaysay ang kanyang kwento, ngunit isinalaysay niya ito sa sarili niyang paraan. Hindi lamang niya pinag-usapan ang kanyang laki noong siya ay ipinanganak. Nagsalita siya tungkol sa takot, sa pagtatangi, sa kalungkutan, at higit sa lahat, tungkol sa pagmamahal ng isang ina na hindi kailanman itinuring siyang isang pagkakamali. Nang mailathala ang kwento, maraming tao ang naantig. Ang ilan ay tahimik na humingi ng tawad para sa mga hatol na kanilang ginawa. Ang iba naman ay nakilala ang kanilang mga sarili sa kanya. Nagsimulang dumating ang mga liham mula sa iba't ibang tao, mga taong nasaktan, mga taong may dalang mga hindi nakikitang label. Binasa niya ang bawat isa. Nakipag-iyak siya sa marami at naunawaan niya ang isang bagay na hindi niya lubos na naunawaan noon. Ang kanyang buhay ay may kahulugan hindi sa kabila ng mga pagkakaiba kundi dahil sa mga ito. Sa puntong ito ng kwento, nais kong gumawa ng isang simpleng kahilingan. Kung ang bahaging ito ay nakaantig sa iyong puso sa anumang paraan, isulat sa mga komento kung saan ka nanonood. At sabihin kung nakaramdam ka na ng kakaiba o hinuhusgahan sa isang punto sa iyong buhay, ang iyong komento ay maaaring makaabot sa isang taong kailangang mabawasan ang pakiramdam na nag-iisa ngayon. Ngunit ang kwento ay hindi nagtatapos dito dahil ang pinakadakilang pamana ng sanggol na iyon ay hindi ang bigat na itala sa mga libro. Ngunit ang tahimik na epekto na iniwan niya sa mga buhay na hindi niya inakala na maaantig niya. Lumipas ang mga taon ng mas maayos matapos niyang tanggapin ang kanyang sariling kasaysayan. Hindi dahil ang sakit ay lubos na nawala kundi dahil ito ay nakahanap ng ibang lugar sa loob niya. Isang lugar kung saan hindi na ito nangingibabaw. Siya ay patuloy na naninirahan sa parehong lungsod, sa parehong simpleng bahay na ngayon ay puno ng mga tinig ng mga batang dumarating at umaalis. Araw-araw. Hindi siya nag-asawa. Hindi siya nagkaroon ng mga biolohikal na anak. Ngunit sa isang paraan, siya ay isang ama sa maraming anak na lumaki na nakikinig sa kanyang mga kwento. Ang mga batang natuto na ang pagiging iba ay hindi isang kapintasan. Ito ay isang natatanging tanda ng buhay. Tinuruan niya silang gumuhit, sumulat, maniwala. At nang hindi namamalayan, pinagaling niya sa bawat isa sa kanila ang dating nasira sa kanyang sarili. Sa ilang tahimik na gabi, siya ay nakaupo pa rin mag-isa sa kusina at naaalala si Carmelina, ang amoy ng pagkain, ang tunog ng kanyang boses na nagsasabing siya ay
Perpekto sa kung paano siya. Sa mga gabing iyon, siya ay iyak. Ngunit, hindi na ito isang sigaw ng kawalan ng pag-asa. Ito ay isang sigaw ng pasasalamat. Dahil